Dahil ang mga aswang, matapos nila makakuha ng kanilang biktima, magpapanggap na kunwari na siya yung taong kinuha nila. Kuya, yung malaki ibon nasa ibabaw natin. Subukan niya lang lumapit sa akin. Magkikita tayong muli! Magsisisi ka! Hindi pa tayo tapos, hayop ka! Ako lang ba ang kuya na kayang makibarkada sa mga kapatid na 9 taong gulang pa lang? Nasa edad akong 17 noon. Ang mga kapatid ko naman, nasa edad na 9 taong gulang. Nasa grade 3 pa lang sila at kambal silang lalaki at babae. Ang trip namin sa buhay noon, mag-usap gamit ang mga numero at hindi salita. Hindi namin akalain na ang trip namin yon ang magliligtas sa kapatid kong si Rian, na kinuha ng mga aswang na nakatira sa sityong iniiwasan doon sa probinsya na aming pinuntahan. Ako nga po pala si Jomar. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, ano na, Jomar? Bilisan nyo, lalarga na tayo. Nasaan na ba yung kapatid mo? Uy, 72. Alis na daw tayo, sabi ni Papa. Bagal mo, baka maiwanan ka dyan. Si 61 kasi. 61, alis na kami. Sandali lang naman. Nagsusuot pa ako ng sapatos eh. Tsaka, ano ba yung tawagan ninyo? Bakit puro numero? Kasi tay, kami yung tinatawag na Team 121. Ay, Diyos mayo. Ano bang Team 121 pinagsasabi nyo? Ang dami nyo nalalaman. Syempre naman tay, kami pa. Sus, Team 121. Yan nyo na kami tay. Ganun po talaga. Tsaka ikaw, Jomar 17 ka na, magdi-18 ka na nga. Ba't nakikisali ka pa rin sa mga ganyan? Ideya niya nga po to, tatay Pumayag ako kasi mukhang unique naman. Di ba, Kuya 57? Kahit sinong taong makasama namin noon, nalilito talaga sa mga pinagsasasabi namin. Ang numero kasi na tinatawag namin sa isa't isa, total yon ng mga numero ng bawat letra ng aming pangalan. Depende sa letra kung pang ilan ito sa alphabet at tinotal ito lahat. Kaya ang Jomar kong pangalan, naging 57 ang total. Kung bakit namin ginagawa yon? Syempre ganun talaga kapag malakas ang trip mo sa buhay. At isa pa, ang ganong trip ay nakakahasa ng utak sa matematika. Kaya ang mga kapatid ko, kahit ako, pinakamataas kong grado ay sa matematika. At ganon din sila. Tatay, ilang araw tayo kila Lolo? Magtatagal po ba tayo doon? Siguro mga 2 linggong bakasyon nito, mga anak. Para naman maaliw yung lolo nyo doon. Lalo na't ngayon, makikita niya na kayo na malalaki na. Pagbigyan na lang natin ng masulit niya naman yung pagkakataon na makasama kayo. Tay, sa akin, ayos lang naman po kung magtagal tayo dun. Wala pa namang pasukan Okay din sa akin yun. Ikaw kuya, okay lang ba yun sa'yo? Walang kaso yun, basta walang pasok. Bata pa lang ako nang huli kong punta kila Lolo. Mga baby pa lang noon sila Rocky at Rian. Ako naman, nasa 9 na taong gulang pa lang. Nung panahong yon, buhay pa ang lola ko. Pero ngayon ay wala na siya. At si Lolo na lang at ang tiyahin kong bunso ang natira sa bahay na yon. Yung lugar nila, nasa itaas na bahagi, pero hindi yun masyadong liblib. Kasi yung daan roon malapad at maraming sasakyan na dumadaan. Yun nga lang, kadalasan ay tricycle at motor lang. Pero ang sa likod nun, sa terasa banda, makikita ang liblib na lugar. Nasa malayo lang ito, pero matatanaw mula sa bahay ni Lolo. Tatawid pa ito sa malaking ilog na makikita sa dulo. At ang ilog na yon, papunta sa lugar namin. At opo, ang bahay ni Lolo ay tabi lang din ng tulay.
Wow, kuya. Ang ganda naman dito. May ilog tapos ang linis, oh. Rocky, maligo kaya tayo dyan. Gusto mo? May buhaya daw dyan eh. Sus, maniwala ako sa iyo kuya. Dapat sikat na yung ilog na yan kung may buhaya dyan. Oo nga naman. Si kuya talaga. Bah, malalim kaya yung tubig, tignan nyo. May buhaya nga dyan. Yun yung huling naalala kong usapin nung bata akong napunta ako dito. At totoo talagang may buhaya, sabi nila. May mga nakuha pang ang bata eh. Nakapunta ka na dito dati? Oo naman. Baby pa lang kayo noon tapos nandito pa si mama noon. Nagbakasyon kami dito at yun nga yung balita dati. At saka tignan nyo, may nakikita ba kayo naliligo dyan? Di ba wala? Malamang kuya, hapon ngayon. Sino namang maliligo ng hapon? Nasa sasakyan pa lang kami noon at bumubusina pa lang si Papa para sa magbubukas ng gate ng bahay ni Lolo. Luma na ang bahay na yon, pero ang gate ay halatang bagong pintura. At hindi nga nagtagal, bumukas ito at nakita ko si Auntie Melot, ang nagtutulak ng kabilang parte ng gate. Ayos! Nandito na tayo. Ang angas ng bahay ni Lolo, tatay, no? Parang haunted house. Luma na kasi ito. Tsaka gawa lang sa kahoy yan. Minsan nga, alam nyo ba, may multo dyan. Takutin mo yung mukha mo, kuya. Huwag kami, no? Hindi tatalab yan. Oo nga kuya, feeling mo kasi 3 years old pa lang kami eh. Tapos, Rian, siya pala yung takot mamaya, no? Oo nga. Aba, loko kayo ah. Siya, tama na yan. Bababa na tayo. Sige, Otay, kunin ko lang po yung gamit natin sa likod. Auntie Melot! Kumusta ho? Oh, Jomar! May binatang-binata ka na. Oo nga pala, bakit hapon naman na kayo dumating? Ay, Melot, ayaw kasi magising na maaga ng mga to eh. Ang babagal pang kumilos. Abay, madami ba kayong dala? Kaunti lang naman. Pasalubong at nasa likod lang. 57. Patulong naman ako sa bag ko. Oh, di ba 9 years old ka na? Kaya mo na yan. 72, ikaw na nga lang. Oh, magkaedad lang naman tayo ah. Pero kahit na, lalaki ka naman eh. Ayaw mo lang magbuhat eh. Si kuya na, mas malaki siya eh. Ayaw niya kasi. Ano? Ano ayaw ka dyan? Ayun na yung bag mo, kinuha na niya. Wala ka kasing tiwala eh. Siyempre kuya natin siya. 61, masaya ka na. Baba ka na dyan. Salamat 57. At bakit naman mga number ang tawagan ninyo? Ay nako, ewan ko sa mga yan. Kahit nga ako, hindi ko maintindihan yung mga yan eh. Ang tawag doon, Auntie, 121. Anong 121? Secret! Nang papasok na kami sa loob ng bahay ay sinalubong naman kami ni Lolo ng matamis na ngiti. Hindi siya masyadong kilala ng mga kapatid ko sa muka. Pero syempre alam nilang siya ang lolo namin. Agad akong lumapit at nagmano at ginaya naman ito ng mga kapatid ko. Mano Polo? Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Abay, binatang-binata ka na, Jomar ah. Lolo, mano din po. Ako din po, Lolo. Mano po? Aba, mga kambal ko nga po. Ang lalaki nyo na rin ah. Abay, oo. Kaawaan din kayo ng Diyos. Abay, huli kong kita sa inyo. Talagang kinakarga ko pa lang kayo ah. Tatay Salding, kamusta ho kayo? Eto. Medyo mahina na ang tuhod ko. Dahil matanda na. Pasok kayo. At saka, bakit parang ang dami niyong dala? Ang sabi nga niya, tay, konti lang daw eh. Ang dami-dami pala. Yan tawag po doon, Auntie, scam. Pagpasok namin sa bahay ay talagang pagala-gala ang paningin ng mga kapatid ko.
Parang haunted house daw talaga ang bahay ni Lolo. Yung mga gamit kasi roon, puro luma. Yung mga upuan sa sala gawa sa kahoy na pinakintab at talagang makalumang estilo pa. May mga figurine din kasing luma doon. Koleksyon pa kasi yon ng lola namin. Kahit nga yung mga ribulto roon, mga pangdating gawa pa. Kuya, ang papangit ng mga koleksyon ni Lolo, no? Rian, manahimik ka nga. Baliw ka ba? Hindi Totoo naman kasi, tingnan mo. Oh, ayun Parang ano ba yun? Patay na ahas? Hala kuya, tingnan mo Ahas ka dyan, Rian. Buntot yan eh. Pero buntot ng ano yan? Yan yung tinatawag nilang buntot pagi. Buntot pagi? Para sa naman yun? Tsaka bakit kinuhaan ng buntot yung pagi? Kawawa naman. Hindi no. Kinain na kasi yung katawan ng pagi. Ginawang ulam yon tapos yung buntot niyan, ang sabi ni Lolo dati, panlaban sa aswang yon. Sa aswang? Uy, may aswang dito, kuya? Aba, malay natin. Teka, may papakita ako sa inyo. Tara dito. Nilapag ko ang mga dala kong mabibigat sa sahig at iniwan lang doon. Ganon din ang ginawa ng mga kapatid ko. Umakyat kami sa taas at pumunta sa terasa bandang likod. Tapos tinuro ko ang sinasabing mapanganib na sityo sa kanila. Oh, tignan nyo. Nakita nyo ba yung lugar na yon? Di ba parang magubat? Green na green yung mga punong kahoy? Oo, kuya. Ang ganda nga eh. Tapos ang lusog-lusog ng lugar. Bakit kuya? Ano bang meron dun? Ang sabi nila, yung lugar na yan, lugar daw yan ng mga aswang. Oh, hindi nga kuya. Ang angas naman ng trip mo kuya. Aswang? Abay oo. Kahit tanongin niyo si Lolo, di kaya si Auntie Melot. Sinasabing baryo ng mga aswang yung lugar na yan. Kuya, kung aswang sila, bakit sila inahayaan ng mga tao manirahan dyan? Paano ba sila paalisin kung marami sila? Basta ang importante, hindi lang sila nananakit ng mga taga rito. Kasi kapag napatunayan ng mga aswang yung mga nandoon, talagang sasabog yung lugar nila. Wala pa palang patunay, kuya paano kung hindi naman pala sila aswang? Aswang man sila o hindi, ang importante, wala tayo doon. At saka yung purpose ng buntot pagi ni Lolo para sa mga yon. Bakit buntot pagi? Kasi Rian, takot yung mga aswang sa buntot pagi. Kuya, hindi naman hamak na mas nakakatakot yung mukha ng aswang sa buntot pagi Tapos yung mga aswang pa yung takot. Kaya sila takot sa buntot pagi, nasusunog sila kapag pinalo sila gamit noon. Isa kasi yung buntot pagi sa makakapatay ng aswang At tama ang kuya ninyo. Mabisang panlaban sa aswang ang buntot pagi. Bakit nyo nga pala napag-usapan yung tungkol sa mga aswang? Lolo, nagtataka po kasi sila kung bakit daw may koleksyon ka ng buntot pagi sabi ko naman dahil may aswang na nakatira dito dun sa dulo. Totoo po ba yun, Lolo? Mga aswang talaga yung mga nandun? Kaya wala rin kahit sino na taga dito ang nangangahas na pumasok doon? Kung aswang po yung mga nandun, Lolo, bakit hindi po sila sinusunog? Hindi po ba kapag aswang dapat pinapatay kasi kumakain ng tao? Ang problema, sino ang papatay? Di mga pulis po. Ang kaso, hindi napapatay agad ang mga aswang sa bala lang ng barel. Mabilis kasi maghilom ang mga sugat nila. At ang tanging makakapatay lamang sa kanila ay mga armas katulad nitong buntot pagi. Di bumili po na maraming buntot pagi. Medyo mahirap ang buhay ngayon. Ibibili pa nila ng buntot pagi. Siguro, mas bibili na lang sila ng pagkain. Paano po yun kung aatake po yung mga aswang? Apo, Rocky, kung aatake naman ng aswang, lahat ng tao sa lugar mapipilitan lumaban. Kahit yung may trabaho, yung matanda,
mga bata't lahat. Kahit ang mga hindi marunong lumaban mapipilitan, may pagtanggol lamang ang sarili at ang pamilya nila. At kapag nangyari yon, mapapatay ang aswang pero may mga tao ring mamamatay. Maaring mapatay sila ng mga aswang at masaklap pa gawin silang pagkain. E di masaya yung mga aswang nun, di ba? Ah, ganun po pala, Lolo. Naintindihan ko na po. Hindi po pala ganun kadali. Oo, kaya nga nananatiling naninirahan yung mga aswang sa lugar na yon. Lolo, paano po kapag nagutom sila? Saan po sila kumukuha ng mga tao para kainin? Sa ganun naman kaso, Rian. Minsan, kumakain sila ng hayop kung wala sila mabibiktimang tao. Ngunit siyempre, gumagawa pa rin sila ng paraan para makakuha ng biktima. Isa na doon yung utusan ng mga buhaya nila na manguha ng mga tao sa ilog. Yun yung rason kung bakit walang naliligo sa ilog na yan. Buhaya? Totoo po pala yung sabi ni Kuya? Di ba? Sabi ko sa inyo eh. May buhaya talaga sa ilog na yan. Totoo yun. Dahil ang mga aswang na yon ang tawag sa kanila, mga agalon. May mga alaga silang tinatawag na hayopan. Pero ang hayopan na ito ay ang mga buhaya. Hindi sila normal na buhaya. At kapag hinahanap mo sila sa ilog, hindi mo sila makikita pero nakakapambiktima. Nangunguha lang naman sila kung nag-iisa ka lang o dalawa kayo naliligo. At hindi naman sila sumusugod kung marami kayo. Ibig sabihin po pala, pwedeng maligo sa ilog? Pwede, basta't marami lang kayo. At yung mga aswang naman na yan, nambibiktima lang yan kung walang nakakakita sa kanya. Abay siyempre, nag-iingat siguro na baka mai-report sila. Tulad natin, hindi rin nila kabisado yung utak ng mga tao. Ah, ganun po pala yun, Lolo. Tsaka ito yung mga aswang na yun, mahilig magpanggap yun. Magpapanggap silang mabait na tao, kakaibiganin ka, tapos lilinlangin ka nun. Minsan gumagamit sila ng mga masasamang mahika para makuha ka. Hindi mo lang mamamalayan na nagising ka na sa isang lugar na hindi mo alam kung saan. Oo, tama yan. At ito pa, kailangan kilala nyo ang isa't isa. Dapat may isang bagay na kayo lang yung nakakaalam. Dahil ang mga aswang, matapos nila makakuha ng kanilang biktima, ang isa sa kanila, magpapanggap na kunwari na siya yung taong kinuha nila. Tapos magkakasakit at magpapanggap siya yung namatay. Teka lang po, Lolo. Medyo hindi ko po naiintindihan eh. Ako din po. O siya halimbawa ganito. Ako, kinuha ko na aswang na hindi nyo namamalayan, di ba? Tapos yung aswang na yon, nagpanggap na bilang ako. Gagayahin niya itsura ko at makikisama sa inyo bilang kuya nyo. Tapos yung aswang na nagpanggap na ako, kunwari magkakasakit yun. Mag-aalala naman kayo kasi akala nyo ako yun. Tapos ang sakit na yun lalala. Hanggang sa mamatay na lang yung taong nagpapanggap na ako. Pero syempre, kunwari lang yun na namatay siya. Paano po kapag nalibing po siya? Oo nga naman. Hindi na siya makakalabas sa ilalim ng lupa. Hindi mga apo. Ang gagawin ng aswang kapag patay na ang akala niyong kuya ninyo, ang katawan na patay na yun ay hindi katawan yun ng tao, kundi kadalasan puno yun ng saging. At sa patingin ninyo, katawan yun ng tao pero hindi, puno lang yun ng saging. At kapag ang akala nyo ang kuya nyo'y nailibing na, doon nakakatay ng aswang ang kuya nyo. Dahil tapos na silang gamitin yung wangis niya. Hala, grabe naman yun, Lolo. Kaya Rocky, Rian, kailangan sa lugar na ito dapat maging maingat tayo. Huwag basta-basta magtiwala kahit kanino. Kaya kung matalino ang aswang, dapat tayo rin. Aba kuya, tusuhan lang pala ang galawan eh. Minsan ugali ko yun. Talaga ba, Rocky? Ako rin po, Lolo. Wais din po ako. Wala nga po nang uuto sa akin eh. Sabi po kasi ni Kuya, hindi daw pwede yung ganon. At wag din daw pong magpapabuli sa kahit kanino. Palaban po kaya kaming magkakapatid.
Kapag may inaway na isa sa amin, basta nasa tama lang kami, pinagtatanggol namin yun. Si kuya nga lagi kaming pinagtatanggol eh. Nakakatuwa naman kayo mga apo. At tama yan. Walang ibang magkakampihan kundi kayo lang magkakapatid. Tatay, kanina pa ho kayo dyan. Kakain na sila. Hinanda ko na yung merienda sa lamesa. Oo nga pala, Jomar. Ano gusto niyong ulam mamayang hapunan? Kahit ano po, Auntie Melot. Ewan ko lang po sa dalawang to. Uy, ano daw gusto niyo ulam? Kahit ano po, Auntie. Ako rin po, kahit ano po. Paano ba lutuin niyang kahit anong ulam na yan? Yung inihaw na liempo na lang po, Auntie. Nako, liempo. Kapag kaganyan, bibili na lang ako. Ikaw, Jomar, baka gusto mo ng may sabaw. Siguro ho, parang gusto ko ng nilagang baka. Meron po bang baka? Nako, di bibili na lang din. Malapit lang naman ang palengke. Para akong binata noon na hindi nakaranas mabigyan ng atensyon ng iba. Kaya madalas mga kapatid ko ang kasama ko at nakikisabay sa mga trip nila. Pero kung usapang atensyon naman ng iba, may mga kaibigan naman ako sa eskwelahan. Sadyang ganun lang akong klase ng kuya. Hindi ako pumapayag na ma-out of place sa kanilang magkakambal. Kaya kahit pang batang trip, sumasabay talaga ako. At sila naman dahil din sa akin, nagiging mabilis ang pag-improve ng kanilang pag-iisip. At kung sumasabay ako sa trip nila, sumasabay din sila sa trip ko. Tulad na lamang ng 3 talaga kami ang sumama kay Auntie Melot sa palengke. Auntie Melot, malapit lang pala talaga yung palengke dito, no? Yun nga lang, maraming kulang. Maliit lang kasi. Auntie, ano bang bibiliin mo? Karne ng baka, hindi ba? Ay, oo nga pala. Kaya pala, dire-diretso tayo papunta doon. Di ba, Auntie? Masustansya po yung gulay? Gusto mo ba gulay na lang ang lutuin ko? Hindi po, Auntie. Ano po kasi, ang ganda po nung talong. Masarap po yan lagyan ng itlog, di po ba? Torta ang gusto mo. Opo, yun nga po. Matalino ka talagang bata, ano? Alam mo kung anong ingredients ng torta. Marunong po kasi akong gumawa niyan eh. Siya, sige. Bibili tayo ng talong. Ang dami naman natin naisip na ulam. May liempo pa tayong bibilin tapos magtotorta pa ng talong. Siyempre, ayokong isakripisyo yung nilagang baka ko. Ako, ayoko rin masakripisyo yung liempo ko. Ay, nako kayong 3 talaga. Butit hindi namumulubi ang papa ninyo sa inyo, ano? Kanya-kanya kayong ulam. Auntie, ngayon lang naman po eh. Pero pag kami namang 3, isang klase lang naman po yung ulam namin. Nagbabato-batopik pa nga po kami kung anong gustong uulamin eh. Siyempre, kailangan isa lang yung ulam para makatipid tayo. Ang hirap kaya ng buhay. Ay, ganun ba? Siya, sige. Magbato-batopik na lang kayo ngayon. 3 ulam yun, hindi ba? Dahil doon ay umangal ang 2 kong kapatid na siyang ikinatawa naman ng tiyahin namin. Napailing na lang siya at lumapit na lang din sa tindera. Saka ko napansin ang tindera na isang magandang babae pala. Maiksi ang buhok niya at hindi rin siya ganun katangkad. Pero sexy at makinis ang maputi niyang balat. Napaka-baby face nga niya at alam kong hindi lipstick ang nasa labi niya. Pero oo, medyo pink yun. Nessa, iha, bibili kami ng talong ha. Pwede mo ba kaming pilian ng maganda? Mga 1 kilo lang pang torta. Sige po, Auntie Melot. Parang kahapon lang po, namalengke din kayo ah. Wala na kasi sa ref na malulutong ulam. Gusto kasi ng mga ito. May talong doon pero hindi pang torta eh. Mga pamangkin niyo po sila? Oo, mga anak ng kuya ko. Yung maestro. Ito yung panganay, si Jomar. Tapos itong 2, bunso at kambal ito. Si Rian at saka si Rocky. Ang cute naman po ng pangalan, Rocky. Teka lang po ha. Ipipili ko po kayo ng magandang talong. Kuya, natutunaw na si Ate Ganda oh. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan?
Uy, si kuya, nagagandaan kay ate. Auntie, may boyfriend po ba siya? Uy, Rocky, nakakahiya ka naman. Abay, ewan ko. May boyfriend ka na raw ba, Nessa? Ho? Wala po. Oh, wala daw. Kuya, single pa daw si ate, oh. Oh, ano naman ko single? Uy, si kuya. Ate, pogi ng kuya namin, no? Uy, kayong dalawa ah. Muli kaming nag-usap noon gamit ang mga numero. Sigawan kami sa palengke na puro numero ang sinasabi. Mabilis ang utak ng mga kapatid kong magbilang. May 5 segundo lang ang delay ng bawat isa bago makatugon sa sinasabi ng isa. Memoryado na kasi nila kung pang-ilan ng lahat ng letra. Pero hindi ko na isusulat ang sigawan naming puro numero ang sinasabi. Kasi kung nalilito ang mga tao sa amin noon, alam kong kayong mga nakikinig ngayon ay malilito rin. O ano, kayong dalawa. O ano ka rin, kuya? Ang bagal mo naman, kuya. Umaabot ka pa ng 8 segundo bago makasagot. Nahiya naman ako sa'yo. Ikaw nga, 10 segundo eh. Bibila ka pa sa kamay, oh. Nagbibilang? Hindi kaya. Baliw, nakita ka namin. Yung daliri mo sa kamay, gumagalaw-galaw. Bakit kasi sinasama niyo yung enye? Kasama naman talaga sa alphabet yung N ah. Huwag mo kakalimutan yun. Grabe, ang bilis naman ng mga utak niyo. Napanganga ko dun ah. O ano, bilib ka na sa mga pamangkin ko. May sarili talagang lengguwahe ang mga yan na sila lang ang nakakaintindi. Oo nga po eh. Oh, eto na po, yung 1 kilo po ng talong. O Rian, kunin mo na yung talong mo. Ikaw ang magdala niyan kasi ikaw ang nag-request niyan. O sige po, akin na po ate ganda. Sabi po ng kuya ko kanina, crush ka na raw niya agad. Uy, Rian, sabi ng tama na eh. Pag ako nagalit, O anong gagawin mo? di bibili ako ng chocolate tapos hindi ko kayo bibigyan. Natawa na lang ang tiyahin namin noon. Umalis kami sa harap ng babae na tinatawag nilang Nessa. At pumunta na kami sa bilihan ng karne. Napag-alaman ko na iisa lang pala ang may-ari ng gulayan nila at ang tindahan ng karne na yon. Magandang araw sa inyo. Pwede ba akong makahingi ng konting tulong? Kuya, Ming, nanlilimos oh. Wala akong pera dito eh. Ako meron dito. Ito. Tsaka ito, Rocky oh. Dagdag mo na to. Lola, ito po oh. Ay nako, maraming salamat sa inyo ha. Malaking tulong ito. Bilang kabutihang ganti naman eh. Ito ang ibibigay ko sa iyo, Ineng. Kunin mo ito. Teka ho, Manang. Ano po yan? Protection ito laban sa aswang. Protection ho? Pero bakit po parang bato? Oo, iha. Ito ay anting-anting para malabanan ang mahika ng aswang. Poprotektahan ka nito sa lahat ng panganib. Oh, eto. Subukan mong hawakan. Ang bigat po eh. Kuya, ang bigat nito. Ibalik mo na lang yan, Rian. Manang, maraming salamat po pero marami na po kaming proteksyon eh. Bigay po sa amin ng lolo namin. Ayos na lang po sa amin yung pasalamat. Ibigay niyo na lang po yan sa ibang nangangailangan. Talaga bang ayaw ninyo? Ibabalik ko na lang po ito, Lola. Ayaw po ng kuya namin eh. Sayang naman kung hindi mo tatanggapin. Sige lang po. Ibigay niyo na lang po sa iba, Manang. Sige. Sinabi ninyo eh. Kuya, umalis na siya. Bakit ba ayaw nating tanggapin yun? Basta. Wag basta tatanggap ng kung ano mula sa ibang tao. Lalo na kapag hindi kilala tapos matanda pa. Di bali ikaw yung magbigay na lang sa kanila. Tapos na ba kayo dyan? Tara na, uwi na tayo. O sige po, auntie. Daan muna tayo sa bilihan ng lechon kasi bibili pa tayo ng liempo.
Nang dumaan nga kami sa bilihan ng talong, muli akong napatingin sa pwesto ng magandang babae. Saktong nakatingin siya sa akin, tapos otomatiko pang ngumiti. Dahil hindi nakatingin sa akin ng mga kapatid ko, ngumiti rin ako at tumayo. Bumili lang din kami ng liempo at umuwi sa bahay. Oras naman ng hapunan at talagang nag-enjoy kami sa 3 putahe ng ulam sa ibabaw ng lamesa. Siyempre masaya kami sa ganon. Nick, kailan ba uwi yung asawa mo? Bale, nakauwi na ho, tatay. Bumalik na lang ulit at panghuling kontrata na daw niya yon. Ay, nako. Hindi pa ba sapat ang meron kayo at kinakailangan niya pang humiwalay sa inyo? Yun na nga po yung sabi ko eh. Pero iniisip niya kasi ay itong kurso ni Jomar. Ang sabi ko, kaya ko naman suportahan. Kahit magsimpleng trabaho lang siya dito sa Pilipinas, malaking tulong na yon. Pero tay, baka yun po talaga yung siguro ang taong may pangarap. Laging hindi mapakali. Ay, nako si ate talaga. Kaya ikaw, Jomar, lagi mong iisipin ang sakripisyo ng mga magulang mo. Kailangan makapagtapos ka para naman hindi sayang ang sipag nila. Tsaka kayo rin mga bulinggit kayo. Opo, auntie, hindi po kami nagpapahuli sa school at tsaka lagi pong mataas yung mga grado namin, lalo na po sa math. Sa akin din po. Mas mataas po yung grade ko sa math. Abangan naman itong mga anak mo, kuya, ano? Ay nag-uusap ang mga to gamit ang mga numero at naiintindihan nila ang mga ibig sabihin nun. Pinaglihiban ni ate ang mga to sa calculator. Pati mga tao sa palengke kuhang-kuhan nila ang atensyon. Ate Melot, ganyan talaga yan eh. Kahit nga ako na tatay nila, hindi ko rin sila maintindihan. Pero hinahayaan ko lang. Kasi nahahasa na may utak nila eh. Kahit nasa pagtotal sa malalaking halaga, ang bibilis niya sumagot eh. Tay, pakinggan mo yung mga aso, parang kumakanta. Hindi yan kumakanta, anak. Umaalulong yan. Ganyan ang mga aso. Kapag may nakikita o naamoy sila sa paligid na aswang. Ibig sabihin po, pag may mga aswang na pumunta sa atin, sasalakay na po sila? Siguro. Ang kaso, nakabaliktad ang walis natin, kaya hindi sila makakapasok dito. Hala, bakit po hindi makakapasok? Dahil ang walis, yun yung umaharang sa kanila para hindi pumasok. Kaya lagi nandyan sa pintuan yan at nakabaliktad lang. Paano naman po harangan ng walis yung mga aswang? Hindi naman po gumagalaw yun ah. Ayan na nga ang problema mo, tay. Paano mo na ipapaliwanag yan? Oo nga eh. Kahit nga ako, tatay, hindi ko alam kung paano pipigilan ng walis yung aswang para hindi makapasok sa loob ng bahay eh. Pero sigurado ako, aswang lang yung nakakaalam nun. Kaya kung gusto maintindihan talaga, Rocky, dapat mag-iaswang ka muna. Kaya lang, kuya, ang pangit naman ng mukha ng aswang eh. Uy, nakita mo? Alam ko lang. Siyempre, ang aswang para silang mga tao na nagiging monster. Kaya kapag naging monster na yung aswang, sigurado ko pangit yun. Oo nga naman. O siya, sige na. Kumain na lang muna tayo. Mamaya na natin problemahin yung walis kung paano niyan napipigilan yung aswang na hindi makapasok sa bahay natin. Tatlo rin kaming magkakasama sa isang kwarto noon na natulog. At dinig na dinig namin sa bintana ng kwarto ang tunog ng malaking ibon na yon. Magkaiba yon sa tunog ng uwak. Yung uwak kasi halatang ibon lang, pero ang tunog na yon ay mabangis, malaki at malakas. Pero ang galaw niya ay parang uwak din. Malapit sa umpisa at pagkamaya-maya ay malayo na. Ayun, wala na, umalis na siya. Pero duda ako dyan. Akala lang natin nasa malayo na yung aswang. Pero ang totoo, nasa paligid lang siya. Malapit pa rin siya sa atin. Ano? Hindi kita maintindihan, kuya. Ibig sabihin ba nun, hindi pa yan yung totoong aswang? Hindi ako sigurado eh. Pwedeng aswang rin siya na takot sa kapwa din aswang. Kumbaga, imbis na biktimahin niya tayo,
Siguro nakaramdam yun ng karibal niya. Kaya umalis na lang kasi mas malakas pala sa kanya. Ang ibig ko bang sabihin, kuya, yung mga aswang nag-aaway-away din? May mga bully-bully din pala sa kanila? Meron at meron syempre. Pero ganun pa rin yun. Kahit ang kinatatakutan niya ay nasa labas lang ng bahay, hindi pa rin tayo magagawa ng saktan dahil nakabaliktad yung walis sa pintuan. Rocky, saan ka pupunta? Wala akong tiwala sa walis, kuya eh. Paano naman nung harangin yung aswang? Nakukuha nga natin yun at iwawalis natin eh. Saan ka nga pupunta? Kukunin ko po yung buntot pagi ni Lolo. Oo nga, tara samahan kita. Wala akong magawa nun kundi ang sumunod lang din sa kanila. Ang buntot pagi na yon, naka-frame at nakasabit sa dingding. Si Rocky noon pumasok sa bakanting kwarto, kung saan nandoon ang mga tambak na gamit na hindi naman na ginagamit. Hindi kabisado ni Rocky ang bahay, pero dahil alam niyang bodega yon, automatic na para sa kanya na doon din posibleng nilagay ang ladder. Kaya pagpasok namin, hindi siya nagkamali ng desisyon. May hagdan nga sa likod ng pintuan. Hinayaan ko lang siya at tinulungan naman siya ng kakambal niya. Gamit ang hagdan ay kinuha niyang buntot pagi sa frame. Dudukutin lang naman kasi yon ay makukuha na kaagad. At nang makuha na niya, nagtulungan din silang ibalik ang hagdan na yon. Ako lang ang walang ginawa. Sabay din kaming pumasok sa kwarto. Ako naman ay humiga agad sa kama. Pero ang dalawa kong kapatid ay nakaupo lang sa higaan nila. Lihim na lang ako natawa. Seryoso kasi sila samantalang ako. Sigurado kung walang masamang mangyayari sa amin hanggat nasa loob lang kami ng bintana. Huwag kang matutulog, kuya. Mamaya yung aswang pumasok sa bintana tapos tulog ka. Ang hirap mo pa namang gisingin. Tulog mantika ka eh. Oo nga, kuya. Kapag hindi ko natalo yung aswang, ikaw ang lalaban, ha? O siya, sige na. Hindi ako matutulog. Manonood ako sa inyo. Basta may walis sa pintuan, kahit sa bintana, hindi papasok yung aswang. Maniwala kayo. Ang hirap naman kasing intindihin kung paano hindi makakapasok yung aswang sa bahay dahil lang sa walis eh. Di isipin mo na lang, Rian, bakit hanggang ngayon buhay pa rin sila auntie at lolo? Kahit dinadalo sila ng mga aswang sa ganitong oras. Hala, kuya, nasa labas nga siya. Napabalikwas din ako ng bango noon. Dahil nga ang angil ay parang nasa tabing bahay lang din namin. Pero masyadong mababa ang nasa ibaba. Mataas kasi ang bahay ni Lolo. Hanggang 3rd floor kasi to. Rooftop ang pangatlong palapag pero may kwarto rin doon. At kami ay nasa 2nd palapag kaya mataas na rin yon. Pero ang angil ay parang nasa labas lang ng bintana namin. Kuya, nasa bintana. O sige, Rocky, akin na yung buntot pagi. Hala kuya, natatakot ako. Shh! Relax ka lang, Rian. Hoy, lalaki, makinig ka! Huwag kang haharang-harang sa mga pakay ko. Kung hindi, sasaktan ko yung mga kapatid mo! Anong pinagsasabi nun? Kuya, nagsasalita yung aswang? Oo, Rocky. Hoy, aswang! Anong harang-harang pinagsasabi mo dyan? Hindi pa nga kita nakakasalubong eh. Subukan mo lang talagang sumalubong. At makikita mo ang hinahanap mo! Kakarating nga lang namin dito eh. Wala naman kaming naaalalang hinarangan. Mapagbintak kang aswang ka eh. Para lang kunwari may dahilan ka para magigante. Para kunwari ba niyan kapag inatake ka ng mga tao, may idadahilan kang kasalanan ng kuya namin sa'yo. Tapos ipapalabas mong naghihiganti ka lang. Alam na namin yan, aswang. Oo nga, baka ganun talaga yung trip mo. At hindi ka makakalusot sa amin kapag ganyan. Hindi nyo alam ang mga pinagsasabi nyo! Ikaw rin, hindi mo din alam ang mga pinagsasabi mo. Kung sino man niya maangas na humaharang-harang sa'yo, nagkamali ka ng akala mo na ako yon. Umalis ka kung ayaw mo makaharap ako dyan sa labas! Hindi na sumagot ang aswang. Umalis nga ito at naiwan kaming gulong-gulo sa mga sinasabi niya. Bumalik ako sa higaan.
Bumalik din ang mga kapatid ko na ang pinag-uusapan ay tungkol sa sinabi ng aswang. Kinabukasan naman, nagsumbong ang dalawa kila lolo tungkol sa aswang na nakausap namin nung gabing yon. Ano? Nakausap niyo yung aswang kagabi at yun yung sinabi niya? Bakit ba, Jomar? Ano bang pagharang ang ginawa mo? Hindi ko nga din alam eh. Ay nako, style lang yan ng aswang na yun, kuya. Kunwari may kasalanan ang tao para kunwari ay bibiktimahin niya. O diba? Tama talaga yung sinabi ko kagabi. Wala namang ginagawang masama yung kuya namin pero pinagbibintangan siya ng aswang ng ganon. Yung style niya, bulok. Kung ganon, kailangan nyo mag-ingat tatlo. Traidor ang mga aswang. Kahit na handang-handa ka na, kikilos pa rin yan sa parang hindi ka handa. Kung ganun, di lagi namin dadalhin yung buntot pagi, lolo. Oo, at gagawa ang aswang ng paraan para ilagay ka sa sitwasyon na kailangan mong bitawan yung buntot pagi na yan. Nako, hindi ito maganda, kuya. Paano kung bumalik na lang muna kaya kayo sa inyo? Kapag ganito kasing problema, delikado to. Yung mga bata. Yun nga din ang iniisip ko eh. Ayos lang sana kung isang aswang lang eh. Pero sandamakmak kasi yung mga nandun. Sa totoo lang, ang mga aswang sa iniiwasang lugar na yon ang dahilan kung bakit halos mag-iisang dekada nang hindi kami nakabisita ulit dito kila lolo. Delikado kasi talaga ang lugar. Pero dun lang naman. Dito sa lugar nila lolo, hindi naman gaano. Kung delikado pati kila lolo, di sana wala ng mga tao doon. Kaya lang kami umuwi din ng maaga nung unang punta namin kila lolo dahil baby pa ang kambal. Kaya lang din kami bumalik sa ngayon dahil malalaki na sila. Pero mukhang babalik kami ulit sa lugar namin dahil sa aswang na yon na nambibintang ng kasalanang hindi ko naman ginawa. Rocky, damit ko yan ah. Bakit nasa'yo? Bakla ka ba? Anong bakla? Burara ka lang kasi kung saan mo sinisiksik yung damit mo. Ano ba yan? Oh, may ano pa dito oh. Kainis naman. Pati panty mo nasa bag ko. Paano naman yan napunta dyan? Ang sabihin mo, gusto mo lang isuot. Kuya si Rocky gusto yatang maging girl. Di ibig sabihin, pati ako gusto mo maging girl. Pati damit mo napunta din sa bag ko ah. Ikaw talaga, Rian. Burara ka talaga. Pagbibintangan mo pa akong bakla ah. Kahapon pa lang tayo dito, ang kalat mo na kaagad. Ay nako, Rian. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n ka magligpit ng damit mo. Kasalanan niyo yun kasi tinatabi niyo yung bag niyo sa bag ko eh. Tapos nakabukas pa. Di nalalagyan ko ng damit ko. O ano, tapos na ba kayo dyan? Tapos na po ako pa. Ewan ko dito sa dalawa. Huy, kayo, bilisan nyo dyan. Tapos na ako. Ewan ko lang to si Rian. Lagi kasing ang bagal kumilos eh. Sige na. Dadaan muna kasi tayo sa palengke. Meron lang akong bibilihin. Naku, kuya. Makikita mo na naman si Ate Nessa. Ano? Sino naman yon? Di yung crush niya, tay. Ito na po, tapos na ako. Jomar, tama ba yung narinig ko? Psst, maniwala ka dyan sa mga yan. Kararating lang natin dito. May crush ka agad ako? Posible yun. Pero pabor sa akin ang gustong gawin ni tatay. Sabik rin akong makita ulit ang babaeng maganda sa palengke. At nang umalis na kami, agad kaming nagpaalam kila lolo. Pero nangako na babalik kami kapag ayos na ang lahat. Pagkarating naman sa palengke, inaya ako ni tatay na bumaba. Pero ang mga kapatid ko ay naiwan sa sasakyan para lang manatiling ligtas sila. O sige na, gawin mo na yung gusto mong gawin, Jomar. Po? Puntahan mo na yung gusto mong puntahan. Magpaalam ka na kung sino man yung sinasabi ng kapatid mo. Naniniwala ka sa kanila pa? Anak, alam ko ba naman nakibinata din ako? Naiintindihan kita. Sige na, bibili lang ako ng tuyo na isda. Tinapik niya ako sa balikat tsaka tumalikod.
Ako naman ay napangiti sa ginawa niya. Nang makalayo na siya, agad naman akong tumungo sa pwesto ng babae ngunit wala siya doon. Tinanong ko ang babaeng nagtitinda roon. At ang sabi nga ay nasa labas raw ito banda. Nagtitinda daw ng street foods. 3 pala ang pwesto nila. Isang gulayan, isang karnihan at isang street foods. Pumunta naman ako roon at kunwaring bibili lang. Ate, ito po sukli sa 100. Ito na rin po yung hotdog. Maraming salamat ha. Oh, Jomar, tama? Oo. Pabili lang ako ng palamig tsaka itong kwek-kwek. Sige ba? Yun lang ba? Nga pala, nasaan na yung mga kapatid mo? Parang ikaw lang ngayon Oo. Naiwan na sila sa sasakyan. Pauwi na kasi kami. Agad-agad? Parang kahapon lang kayo nandito, di ba? Teka lang, lulutuin ko lang yung kwek-kwek mo. Tsaka padagdag na lang din ng inihaw. Teka pipili ako eto. Gustong-gusto ng dalawa to eh. Sige lang, pili ka lang dyan. Bakit pala uuwi kayo agad? Kailangan eh. Ewan ko lang kung maniniwala ka. Bakit? Tungkol ba saan yan? Wala naman akong bagay na hindi pinapaniwalaan eh. Kahit kababalaghan naniniwala ako dyan, kaya huwag kang mag-alala. Kahit sa aswang? Oo naman. Aswang pa ba? Bakit? Yun ba yung rason? Kasi Nessa, may aswang na pumunta sa amin kagabi. At ang sabi daw, wag daw akong harang-harang sa kanya. Wala naman ako naaalalang hinarangan ko. Sabi naman ng tiyahin ko, baka gumagawa lang ng dahilan yung aswang para makapambiktima. Ay nako, tama. Umalis na nga muna kayo. Mahirap makalaban ng mga yan eh. May mga bagay silang ginagawa na hindi sila kabisado. Kaya nga medyo laylo muna kami. Nag-enjoy na nga kami. Tapos ganito naman. Patagalin nyo na lang muna. Tapos balik kayo kapag okay na. Oo nga siguro. Nga pala Nessa, pwede ko bang makuha yung number mo? Number ko? Wala akong cellphone eh. Ganon? Oo, mahal kasing bilhin yun. Hindi ko pa kaya. Nako, sayang naman. Babalik pa naman kayo dito, di ba? Oo naman. Di nandito lang ako. Kung wala ako dito sa tindahan, nandun lang ako sa gulayan. Sa'yo talaga to? Nako, hindi. Nagtatrabaho lang ako dito tsaka sinasahuran lang ako. Medyo nakakalungkot lang dahil wala siyang cellphone at hindi ko siya makakausap. Kahit sa tawag man lang. Pero sinulit ko nga ang pagkakataon na yon habang niluluto pa lang niya ang binibili ko. Maya-maya naman ay naluto na rin ito. Pero ang inihaw ay hindi pa, kaya kinain ko ang kwek-kwek sa harap niya. Yun nga lang, nilalasahan ko ang itlog pero parang wala. Nasaan yung itlog nito? Baloko to Ang kunti lang ng itlog. Ano Jomar, masarap ba? Dagdagan mo pa ng sauce ito Oo, masarap. Anong brand ba ng harina yung gamit nyo? Kakaiba to masarap Naku, yung harina lang to dyan na binibenta. Gusto mo pa ba ng isa? Naku, wag na. Hindi naman ako sobrang matakaw Ayos na ako dito sa kakainin ko. Lugi kasi, walang itlog Ang ganda sana ng tindera, kaso walang itlog yung kwek-kwek niya. May sinasabi ka ba? Wala naman. Bakit? Nakikita kasi kita parang nagsasalita ka Naiisip ko, baka ako yung kausap mo tapos hindi kita naririnig. Ganun ba? Hindi. Kasi may mga bagay akong dapat kumpletuhin bago kami uwi sa bahay. Sinasaulo ko lang. Ganun ba? Eto, luto na pala yung inihaw mo. Sige. Tapos, padagdag na lang ng 2 palamig. Umalis na ako nang mabayaran ko na siya at dala ko na ang mga binili ko. Nang makapasok ako sa sasakyan, si tatay ay nasa driver seat na. Tulog si Rocky at tahimik lang si Rian. Tay, kanina ka pa?
Kanina pa. Nakita pa nga kita bumibili sa tindahan ng babae. Ano nga bang pangalan nun? Nessa ho. Sabi niya? Narinig ko lang po kay auntie. Ano? Ibig sabihin nakuha mo yung pangalan niya pero hindi mo tinanong? At narinig mo lang sa auntie mo? Ay nako, dapat tinanong mo. O siya, tara na. O sige po, tay. Uy, Rian, gisingin mo na nga yan si Rocky. Uy, gising. Sarap ng inihaw ko, may dala ako dito oh. Pinaandar naman agad ni tatay ang sasakyan. Saka naman kami lumarga. Ginising rin ni Rian si Rocky at pareho nilang kinain ang binili ko para sa kanila. Hapon kami ulit nakabalik sa bahay. Kanya-kanya lang kaming kilos at pahinga pagkatapos. Sino kasing mag-aakala na may kakaibang nangyayari sa panahong yon? Alauna ng hapon kami nung umalis kila Lolo, kaya dumating rin kami sa oras ng 4:00. Kaya natagalan dahil marami pa kaming dinaanan. Imagine niyo na lang kung ilang oras na ang nakalipas. Tapos inabot pa ng gabi sa hapunan nun, saka ako may napansin na kakaiba. Hoy, 61. Pabot nga ako ng tissue. Uy, 61. Pero ng tissue. Hay nako, ikaw na kumuha, Jomar. Mukhang pagod pa yan eh. Uy, 61. Ako ba? Lo, nauntog ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang biglang na mental block ka dyan? Kasi inaantok na ako eh. Unang pansin namin sa kanya ay wala pa yon. Umabot pa nga kami sa sermon ni tatay na kung matutulog daw sila sa sasakyan, ilak nila ito kasi hindi naman namin masasabi na kapag nakapark yun sa daan, baka mamaya ay may dadaan na masamang tao at kunin pa sila. Pagkatapos kumain ay pansin ko si Rocky na parang panay ang sulyap kay Rian. Ako naman, panay din ang tingin sa kapatid ko. Parang si tatay lang nun ang walang napansin. Pero kami, napansin niyo kakaiba ang tingin namin kay Rian. Jomar, may problema ba? Wala naman ho, tay. Wala naman pero ganyan ka makatingin kay Rian. Tay, bigla kasing hindi niya alam na siya si 61. Grabe naman kayo sa akin. Sinasabi ng inaantok nga lang ako eh. Tapos mukhang hindi mo pa alam kung ano yung tissue kanina. Ano namang akala mo sa akin? Tanga-tanga? Nagdabog siya paakyat sa hagdan. Sinundan ito ni Rocky at inunahan pa sa kwarto. Sinara agad ito ni Rocky at kinulong si Rian. At doon nagsimula ang sigawan nilang dalawa. Hoy Rocky, ano ba? Buksan mo nga yung pinto! Sino ka muna? Ano ba pinagsasasabi mo? Siyempre ako si Rian. Sino ka nga in number? Sabihin mo sa akin. Di 61. Ano ka ba? Buksan mo na nga yung pinto. Inaantok na ako eh. Sino ako in numbers? Di si 72. Ano ka ba naman? Kuya Tatay. Rocky, buksan mo na yung pinto. Tama na yan. Ako Rian. Sino ko in numbers? 57. Teka nga. Bakit niyo ba ako tinatanong? Iniisip niyo hindi ako to, no? Mga baliw yata kayo eh. Ako to. Rocky, buksan mo na yung pinto. Tatay, si Rocky Rocky, ano ba? Tama na yan sabi. Buksan mo na yung pinto. Talaga bang ikaw si 61? Ano bang pinagsasasabi mo? Ako nga to eh. Sige, huling tanong na. Anong ibig sabihin ng 1-to-1? Anong 1-to-1? Ano bang pinagsasabi mo? Tumabi ka nga dyan. Hindi ako tatabi. Sabihin mo sa akin nasa yung kambal ko. Ibalik mo yung kambal ko. Aray ko, bitawan mo ako, Rocky. Tatay, tulungan niyo po ako. Rocky, bitawan mo si Rian. Ano ba pinagsasabi mong hindi siya yan? Si Rian to, ano ba? Tatay, ang tunay na Rian alam niya ibig sabihin ng 1-to-1.
Pero ito, hindi niya alam. Nasaan yung kapatid ko? Ilabas mo siya! Ano? Tatay, hindi si Rian. Kailangan natin bumalik. Si Rian naiwan pa doon. Hindi niyo na siya makukuha ulit. Walang iya ka. Ano ginawa mo sa anak ko? Tay, balik po tayo, Tay. Nagbago ng anyo ang batang si Rian at naging isa itong babae. Tawa ito ng tawa nang matuklasan naming hindi siya si Rian. Imbis na pansinin siya agad, nagsitakbuhan kami sa labas ng bahay. Tumakbo din ang babae nun palabas. Mabuti na lang sa lagay na yon ay naisara pa namin ang bahay. At yun nga, nakasakay kami ulit sa sasakyan. Tinawagan ni Papa si Auntie at mangyak-ngyak itong sinabi na hindi si Rian ang kasama namin. Pelot, gumawa ka ng paraan. Baka maabutan mo pa si Rian. Diyos ko, Gabino. Bakit hindi ko ba napansin na hindi siya yung anak ko? Oo, humingi ka ng tulong. Parating na kami. Nasasakyan na kami. Naku naman, ba't pa kasi nawala si Rian eh? Oo nga, paano ba nawala yun? Ikaw yung kasama niya. Nakalak pa yung sasakyan. Di ba nilak mo yung Rocky kanina, di ba? Nilak ko nga yung sasakyan. Pero hindi ko maalala kung paano ako nakatulog. Pagdating ko kasi, nakaangat yung pintuan ng sasakyan sa aparte nyo. Nakapalit na kayo ng posisyon ni Rian. Pero oo, hindi ko pinansin yun noong una. Mas napansin ko yung pintuan nyo. Nagagalit pa nga ako kay Rian nun, pero ikaw, Rocky, tulog ka. Hindi ko naisip na ibang tao pala yun at kinuha na siya. Kakainis naman. Kasalanan ko to eh. Dapat pala, nagpaiwan na lang ako. Hindi na lang sana ako bumaba. Parehas tayo may kasalanan, Jomar. Pareho tayo nagtiwala sa loob lang sila ng sasakyan. Kaya walang magagawa yung paggaganito natin. Ang gawin natin ngayon, agapan siya. At sana maabutan pa natin yung kapatid ninyo. Hindi ka ba natatakot, Rocky? Ang ayoko sa lahat, yung binubuli at sinasaktan yung kambal ko. Kasi kapag ganun, hindi takot na yung nararamdaman ko kundi galit. Hindi ako takot, kuya. Pero opo, sobrang nag-aalala ako kay Rian. Sana nga hindi siya sinasaktan eh. Sinundan namin ang ilog noon habang may dalang aso ang ibang tao. Tapos ang isa yata ay nabitawan at pumunta sa amin ni Rocky. Nang hawakan ni Rocky ang tali nito, ang sabi na lang ng taong may dala noon ay si Rocky na lang ang humawak sa aso. Brody, ano? May naamoy ka ba? May aswang na ba? Kapag meron, sabihin mo sa akin ha. Tara, tara! Rocky, tara dito! Kuya, ayos lang ba na humiwalay tayo sa kanila? Oo, puno tayo ng proteksyon at may panlaban tayo. Kaya natin to, di ba? Kaya natin to, kuya. Para kay Rian. Ilang oras na ang nakalipas noon na hindi namin kasama si Rian. Natuklasan namin siya noon ng 7:00. Nakabalik kami kila Lolo 10:00 na ng gabi. Kaya sobra-sobra na ang pag-aalala namin. Sa totoo lang, tinatapangan ko na ang nararamdaman ko noon at gustong-gusto ko nang puntahan ang lugar. Panay ang alulong ng mga aso sa paligid. Tapos dumadaan pa kami sa malaking ilog. May dala lang kaming ilaw noon para naman kahit papano ay may makita kami. Jomar, Rocky. Kuya, si tatay. Bakit ba kayo may walay ha? Ano mong plano nyo? Tay, kunin natin si Rian sa lugar na yun. Nasaan pala si Lolo? Humingi siya ng tulong sa albularyo. Kasama niya yung auntie nyo. Hinabol ko kayo, masyado na kayo malayo eh. Tay, si Rian ang isipin nyo kung ilang oras na yun nakalipas. At alam natin parehong nandun lang siya. Ang gagawin lang natin ay agapan siya. Kung ganito tayong nag-aalangan, paano siya doon? Bawat segundo baka natakot yun o baka sa bawat oras sinasaktan siya. Kawawa naman siya tapos tayo. Ito lang yung ginagawa natin. Tay, sige na. Puntahan na natin si Rian o. Hindi pa pwedeng ako na lang yung pupunta. Takot na ako malagay sa panganib ang isa sa inyo.
Hindi kami papayag pa. Pamilya tayo. Tayo ang magtutulong-tulong dito. Hindi ka namin pababayaan sa misyon na to pa. At mag-iingat naman po ako eh. Pangako po yan, Tay. Hindi ako makukuha ng aswang na yun. Tumango-tango lang si tatay noon at sabay-sabay kaming umalis. Mas nauna na kami noon sa ibang tao at ang iba naman ay sumunod lang din sa amin. Ang iba tinatawag kami sa mahinang paraan. Pero hindi kami nakinig sa kanila. Mas gusto kasi namin gawin ang paraan na alam namin. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin hanggang sa naging agresibo ang tahol ng aso at may buwaya na bumalik sa tubig. Oh, huwag kayong masyado sa tubig. Tara dito sa taas. Oh, ayan na. Teka, yung pana ko. Rocky, kunin mo itong bundot page. Mas mabisa yon. Protektahan mo ang sarili mo. O sige po, Tay. Subukan niya lang lumapit sa akin. Kuya, yung malaki ibon nasa ibabaw natin. Tinutukan yun ni tatay ng barel pero lumayo yon. Hindi naman nagpaputok si tatay. Pero nang may nilalang na umatake sa amin, umambalang ako para protektahan si Rocky. Pero ang malaking ibon sa taas ang umatake sa aswang at nagulat kami sa ginawa nito. Inatake niya yung aswang. Tara na, habang nag-aaway pa lang sila. Rocky, hawakan mo yung kamay ko. Brody, tama na ang tahol. Tara na. Nang hilahin ni Rocky ang aso, sumunod din ito. Tumakbo kami noon papunta sa lugar na maputik at maraming halamang matalim. Hindi lang dahon kundi pati mga puno nito. Nilabas ko ulit ang kampilan ko at si tatay naman ang humawak kay Rocky. Ako naman, gumawa ng daan para sa amin. Tay, tara na. Jomar, lumilipad na naman yung malaki ibon sa taas. Nakasunod na naman siya sa atin. Pero Tay, huwag mo siyang barilin. Hindi masama ang katubgo sa ibon na yan. Parang pinoprotektahan niya tayo. Tumutunog ito sa amin at parang itinuturo pa sa amin ang daan. Sinundan naman namin yon. Pero lagi kaming may nakakasalubong na aswang at sinangarap naman ito ng ibon. Tay, grabe ang laki ibon nun ah. Rocky, dito ka lang. Baka mamaya mahabol ka na aswang dyan. Rocky, huwag ka na kasi lumayo sa amin. Tara dito. Umiwas tayo sa pag-aaway ng aswang. Bilis! Nag-iba na naman kami ng daan. Habang tumatagal na hinaharangan kami, mas nabubuo ang pag-asa namin na buhay pa si Rian. Pero minsan napapaisip din ako kung talagang hinaharangan lang ba talaga kami o gusto ba kaming kainin ng mga aswang na yon. Hindi nagtagal, nakita na naman namin ang ibon sa ibabaw na lumilipad. Sinundan na naman namin to hanggang sa may dalawang aswang na humabol sa amin. Galit ang aso na tinatahulan ng mga ito. Tapos tumakbo pa pabalik para harapin sila. Nabitawan ito ni Rocky at akma pa nga sana niya itong hahabulin. Brody! Rocky, wag na! Haharapin niya yung aswang! Huwag mo nang habulan, Rocky. Tara na! Bumalik ka para iligtas ka. Bilisan mo! Pero si Brody, baka mapatay siya ng aswang. Kainis! Tara na nga! Mag-iingat ka, Brody! Pero si tatay, pinaputukan ang mga aswang na yon. Natamaan niya ang dalawa kaya kahit papano, may laban ang aso sa mga ito. Ang bala kasi na ginamit ni tatay ay talagang pinagulong niya sa dinikdik na bawang at asin. Kaya talagang ininda yon ng mga aswang nung tinamaan. Tara! Doon siya papunta! Pero Tay, malayo na tayo sa daan papunta sa lugar ng mga aswang. Sundan na lang natin siya. Parang gusto ko magtiwala dyan eh. Pero papasok tayo sa gubat. Sandali lang. Hindi kaya itong aswang na ito yung nanliligaw sa atin para hindi mapuntahan yung lugar ng mga aswang? Dahil sa sinabi ni tatay ay napahinto kami at napaisip. Kahit ako nagdududa rin. Pero naisip ko lang din,
Bakit nga kami pinoprotektahan laban sa mga aswang na yon kung hindi niya kami tinutulungan? Pero naisip ko rin, baka nilalayo niya kami para hindi kami mapahamak at ayos lang sa kanya na hindi na namin hanapin si Rian. Yun ay kung alam niyang may dapat kaming iligtas. Tay, uminto rin yung ibon pero nalipad pa rin siya. Hindi ba ang sabi nyo, nagsasalita yung aswang noon nung kausap niya siya, di ba? Opo, Tay. Pero ibang aswang po yun. Tapos iba rin to. Hoy, aswang! Ano ba kailangan mo sa amin? Saan mo kami dadalhin? Hinahanap namin isa ko pang anak na kinuha nila. Babae siya. Kambal nito maliit ko kasama. Pwede mo ba kaming tulungan? Rian ang pangalan ng kapatid ko. Pakiusap naman, tulungan mo kami. Kinuha siya ng aswang at nandun siya ngayon. Kuya, bumababa siya. Ayun siya sa malaking puno, Nakikiusap kami sa'yo. Mukhang pinoprotektahan mo naman kami. Kailangan lang namin mabawi yung anak ko. Nag-iisang babae yung anak ko. At bata pa siya. Maawa ka naman pakiusap. Diyan na kayo. Wala akong damit. Babae? Teka, parang kilala ko yung boses niya. Nasa akin si Rian. Nakuha ko siya mula sa kanila. At dun ko kayo dinadala ngayon. Nessa? Teka lang, Jomar. Wala akong damit. Sorry. Ate Nessa? Ibon ka? Jomar, sino yan? Yan po yung crush ni Kuya, Tay. Stoy, Rocky. Siya ba yun? Nessa, yun ba yung pangalan mo? Kung nasa yung anak ko, bakit siya nasa iyo? Tulad ng sabi ko, nakuha siya ng mga aswang. At ninakaw ko siya mula sa kanila. Kaya sumunod kayo sa akin dahil sa ngayon, alam na nilang ako ang kumuha kay Rian. Baka matuntunan nila kung saan ko siya tinago. O sige, maraming salamat kung ganon. Mauna ka, susunod kami. Ate Nessa, maraming salamat po Wow! Lumipad siya Sundan natin! Tay, tara na tay! Sinundan nga namin kung saan patungo si Nessa. Pero ilang beses din kaming muntik nang atakihin hanggang sa nadihado kaming pareho. Mga aswang, Tay! Sumusugod na sila! Rocky, bilisan mo! Nessa, sandali lang! Kaya mo bang buhatin si Rocky? Kahit ipauna mo siya kay Rian. Ano? Hindi pwede. Ano ka ba naman, Jomar? Pero Tay, si Nessa yan. Kahit na. Sangayon po ko sa kanya, Tay. Pauna na ako kay Rian. Pero teka, Tay. Ang dami kasi aswang Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Kayo ang mauna. Diretso lang at hanapin niyo ang kuweba. Mga umatraka! Patayin ang mga agalon! Labas! O sige, Nessa. Tara, Rocky. Tay, hanapin natin yung kuweba. May mga umatras na nakaabang sa bungad ng kuweba. Huwag kayong matakot. Sandali. 3 umatraka. Dalhin sila sa kuweba ngayon na. May 3 malalaking daga ang pumuesto sa harapan namin. Pareho kaming napaatras sa gulat dahil ang babangis ng mukha ng mga ito. Pero tumalikod ang mga ito at tumakbo na palayo. Tara, bilisan nyo, sundan natin yun. Rocky, mauna ka na. Teka lang, hintayin nyo naman kami Habulin natin, baka mawala at maligaw tayo. Naiwan si Nessa sa mga aswang na yon. Nag-aalala din ako para sa kanya. Pero syempre may tiwala ako sa kakayahan niya. Alam kong malakas din siya laban sa mga aswang. Yun nga lang kasi, mas marami ang mga aswang na yon. Pero narinig ko ang mga taong paparating. At narinig ko ang paglipad ni Nessa paibabaw. Tumatakbo rin ako noon na nakatingin sa itaas. At nakita ko nga ang figura niya sa kalangitan na tumataas na. Talagang sumunod kami sa mga umatraka. Mahaba-haba rin ang tinakbo namin hanggang sa makarating kami sa tila mabanging lugar. Doon dumaan ang mga umatraka pababa. Ang taas nito Paano tayo bababa nito? Ayun, sa gilid may makakapitan. Tara doon. Mag-iingat kayo. Baka mahulog kayo.
Si Ate Nessa, oh. Hala, ate. Ano gagawin mo? Ate, taas ito. Nalulula ako, ate. Rocky! Jomar, sigurado ka ba mong pagkakatiwalaan yan? Oo, tay. Mabait po yan. Nessa, si tatay yung unahin mo. Hindi, Jomar. Delikado dito, mauna ka na. Sigurado ho kayo, tay? Oo. At pagkababa, asikasuhin mo na yung mga kapatid mo. O sige ho. Nalito pa ako noon kung saan ako dapat hahawak kay Nessa. Pero ang masaklap, pinatalikod niya ako at binuhat na parang bata gamit ang dalawang paa. Paang ibon yon, pero mukhang balat ng buwaya sa tigas. Nasa ere akong nakatakip ang muka hanggang sa ibinaba na niya ako at nandun si Rocky na naghihintay sa akin. Rocky! Kuya! Nandito na tayo sa kuweba. Tara na, pumasok na tayo. Pero si tatay nasaan? Susunod na lang siya. Kuya, si tatay yun ah. Ano nangyari? Tay! Oh, si tatay mahuhulog! Tay! Nasa si tatay mahuhulog siya! Tay! Abot pa rin kasi ng ilaw si tatay sa taas. May mga aswang na umaatake talaga nun sa kanya. Kaya mukhang pinili na lang niyang tumalon at nakakapit naman siya. Yun nga lang, nabali ang kinapitan niya. Kaya bumulusok siya pa ilalim. Buti na lang naging maagap si Nessa at nasalo niya si tatay. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Rocky noon. Pero ang mga aswang, nasa ibabaw na. Dahil doon ay mabilis na nilapag ni Nessa si tatay. Nasa loob si Rian. Tapos, sundin niyo ang lahat na sasabihin niya. Nag-usap na kami. Pero paano ka? Inasahan ko na to, Jomar. At handaan na rin ako. Sige na, bago pa kayo maabutan. Nessa, maraming salamat sa iyo ah. Wala hong anuman. Ate Nessa, mag-ingat ka po ah. Magkikita pa ulit tayo ah. Pangako ko sa iyo yan, Rocky. Buti na lang tay, nasalo ka niya. Bato-bato pa naman yun nasa ilalim. Oo nga eh. Tara na, pumasok na tayo. Rocky, mauna ka na. Iilawan namin yung daan. O sige po, tatay. Pumasok nga kami sa loob. Sinundan namin ang mga umatraka. Pagpasok sa pinakaloob ay may nakita na kaming liwanag na tila nagmumula sa apoy. Tapos naririnig ko ang boses ni Rian na kinakausap ang mga umatraka. Sigurado talaga kayo ayaw nyo na? Uubusin ko na to. Tingnan nyo, konti na lang oh. Tay, si Rian yung naririnig ko ah. Naririnig ko siya, tay. Rian! Rian, anak? Hoy, 61! Tatay? Hala, kayo nga yan, tatay! Dediretso sana si Rian kay tatay, pero hinila siya ni Rocky at niyakap. Umiiyak ang kapatid kong lalaki, tapos si tatay ay sumali na lang din sa kanila. Saka na lumipat si Rian sa yakap ni tatay at mas matagal yon. O ano anak, kamusta ka? Nasaktan ka ba? Anong ginawa nila sa'yo? Niligtas po ako ni Ate Nessa, tatay. Alam nyo ba, kuya? Yung matanda na binigyan natin ng barya, siya yung kumuha sa akin. Tapos hindi pala siya matanda. Nagagalit siya kasi nakuha mo yung atensyon ni Ate Rian. Dapat daw si Ate Rian sa kanya lang. Ano? Yung matandang pulubi? Opo. Kumatok siya sa sasakyan tapos pagtingin ko sa kanya, hindi ko na namalaya, nasa ibang lugar na ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta hindi ko talaga maalala kung paano ko lumabas ng sasakyan o kung paano ko kinuha mula doon. Ibig sabihin pala, kay Nessa pala yung ibig niya sabihin na humaharang ako. Hindi ko naman nililigawan yun ah. Bakit siya nagalit? Uy, 61, akala namin hindi ka na namin makikita eh. Grabe. Nakauwi na kami lahat-lahat, saka pa lang namin nalaman na hindi ikaw yung kasama namin. Oo nga pala, baka mamaya hindi ikaw yan ha? Ano?
O sige, kung ikaw talaga si Rian, sige, anong ibig sabihin ng Team 121? Eh di alphanumeric. Yun! Ikaw nga talaga yan. Kuya, ito talaga si Rian. Buti na lang, tayo lang nakakaalam ng team name natin. O sige, tama na yan. Tsaka Rian, ang sabi ni Nessa susundin ka namin. Magulo na sa labas. Ay oo nga po pala. May lusutan tong kuweba kasi tatay. Tapos lulusot po to sa mas ligtas na lugar. Sumunod po kayo sa akin. Walang tsinelas noon si Rian. Ang dungis niya ngunit hindi maitatago sa ilang parte ng katawan niya ang mga pasa niya. Yung sa buko-buko niya sa paa, talagang makikita ang bakas ng tali roon. Ganon din ang sa mga kamay niya. Umaakto lang talaga siyang hindi iniinda ang mga bagay na yon. Siguro dahil wala ng ibang mas importante sa kanya kundi ang makaligtas. Hoy, 61! Ikaw magsuot ng tsiyelas ko. Nakapaa ka lang kasi. Tapos puro ka papasa, mamaya madagdagan pa yung sugat mo sa paa. Talaga 72? O sige, masakit na rin kasi yung paa ko eh. Hinubad nga ni Rocky ang tsinelas niya. Kapag si Rian kasi ang nangangailangan ng alaga, talagang ganon kalambing si Rocky sa kanya. Sinuot ito ni Rian at si Rocky naman ang walang tsinelas. Oh, 72. Yung tsiyelas ko, isuot mo na. Paano ka, kuya? Mas makapal naman yung talampakan ko kaysa sa'yo. Ito na, isuot mo na. Ang laki-laki sa akin ito eh. Oh, ikaw Jomar, ikaw na magsuot ng tsinelas ko. Ayos lang po ako, tay. Sige na anak, hindi ka sanay na wala kang tsinelas, alam ko. Napangiti naman ako at tinanggap ang tsinelas ni tatay. Hindi naman nagtagal. Habang palusot-lusot kami sa loob ng kuweba na yon at kapos na nga sa hangin. Naramdaman naman naming may nakasunod sa likuran namin. Nang ilawan ko ay si Nessa pala at nakabistida na siya. Oh, Nessa. Sundan niyo lang si Rian dahil alam niya yung labasan. Tiisin niyo lang yung medyo hindi kayo makahinga dahil nasa ilalim tayo ng lupa. Mabutit nakasunod ka kaagad. Maraming salamat sa tulong mo Malaking bagay ang tulong na ginawa mo kay Rian. Mabait na bata po si Rian. Matalino ho siya. Sayang naman ho kung hanggang doon lang ang buhay niya. Paano na lang ho ang mga pangarap niya, di ba? Nessa, mukhang naiiba ang uri mo sa kanila at hindi ka masama. Sa totoo lang, ang pagiging aswang ho ay isang parusa sa amin. Pero kahit ganon, may pagkakataon pa rin naman kaming mamuhay bilang ordinaryong tao. At kami na mga aswang na piniling mamuhay kasama yung mga tao, naniniwala kami na mas simple ang buhay kung pipiliin mong maging mabuti. Wala kang takot makisalamuha dahil alam mo na wala kang ginagawang masama. Pero kagabi, Nessa, bago ang aswang na nakausap namin, may ibon kami naririnig nun eh. Ikaw ba yon? Babala ko yun na kailangan yung maghanda dahil may paparating na agalon. Kaya ako lumayo dahil ayokong magkairingan kami sa labas ng bahay nyo. Pareho kaming mahuli ng mga tao. Paano mo naman nalaman na aatakihin kami doon? Dahil tuwing gabi nakabantay ako. Kami, yung mga uri namin. Nagbibigay kami ng babala sa mga tao na maghanda dahil may paparating na aswang. Sa ganung paraan, maaalarma ang mga tao sa loob ng bahay at magbabaliktad ng mga walis nila sa pintuan. Naintindihan ko na. Yun lang kasi ang magagawa namin para sa mga taong tanggap kami bilang tao rin eh. Yung lihim silang protektahan kahit hindi na nila malaman na ginagawa namin yun. Abay, napakabuti mo talaga aswang Nessa. Karapatan niyong mamuhay na malaya, kagaya ng buhay niyo ngayon. Masarap ka pala maging ate, Ate Nessa. Sinabi mo pa, kapag siya yung ate natin, di ba? Walang aswang nakukuha sa atin kasi nandiyan siya lagi. Bagay talaga sila ni Kuya, no? Stoy, nasa ilalim tayo ng lupa ngayon. Huwag naman kayo ganyan. Nagtawanan pa ang dalawa sa kabila ng sitwasyon namin.
Nasa likuran ko pa si Nessa noon. Mabuti na lang dahil hindi niya nakita ang reaksyon ko. At isa pa siguro dahil tao lang ako. Kahit na nagpakita si Nessa ng kabutihan sa amin, naroon pa rin ang katotohanan na na-turn off ako sa babae. Mabait siya, oo. Pero nagbago ang tingin ko dahil aswang siya. Pero hindi ko rin masasabing totally na turn off ako. Dahil kahit papano, naging komportable ako sa presensya niya. Kahit aswang siya ay hindi ako takot. Oh, huwag mo sabihin papasok tayo dyan. Oo, kailangan. At gagapang lang tayo. Nasubukan mo na ba dyan? Sinubukan po namin ni ate kanina. Mauna na ako ha. Pagkarating naman ito sa kabila, maluwag-luwag na. Huwag kayong mag-alala. Ligtas dyan. Unang pumasok sa butas na yon si Rian. Hindi ko akalain na matitiis ng kapatid kong gumapang sa ganon. Pero alam kong maunawain siya sa sitwasyon. Sunod naman na pumasok ay si Rocky. Paaray-aray pa siya dahil may kumakagat daw sa kanya. O sige na, Jomar. Mauna ka na. Ikaw na, Hutay. Kami na ni Nessa yung mahuli. O siya, sige. Medyo hirap si tatay dahil may kalakihan ng konti ang katawan niya. Pero sa huli ay nakapasok rin siya doon. Tsaka naman ako tumingin kay Nessa. Hindi na, ikaw nang mauna. Baka may mga aswang pa na naisipang sundan tayo dito sa kuweba eh. Sigurado ka? Paano kung nandyan sila? Mas makakalaban ako kaysa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aswang ako, di ba? Sige. Basta sumunod ka kagad ah. Oo, susunod ako agad. Pangako. Sumunod na nga ako kay tatay. Tulad niya ay hirap din ako. Nagkakagasgas ako sa siko dahil sa paggapang ko. Pero sa huli, nakalabas din ako sa wakas. At oo nga't malawak ang parteng yon. Nessa, tara na! Oo. Pero wag mo na akong ilawan. Inilayo ko nga ang ilaw mula sa kanya. At maya-maya ay nandyan na rin siya. Nagpatuloy na kami sa paglalakad sa loob ng kuweba na yon. Hanggang sa natunto na namin ang labas. Abay, nasan tayo? Nasa kabilang baryo na ho tayo. Sundan na lang natin yung daan papunta sa inyo. Ganun pala. Kailangan na pala natin magmadali. Kasi baka sumunod din sila, tatay. Yung mga tao na kalaban nila, mga aswang din, di ba? Manunugis ho yung nakaharap ng mga aswang kanina. Huwag ho kayong mag-alala. Alam nila yung ginagawa nila. Pero tama ho kayo. Kailangan nating magmadali para maabutan natin sila Lolo Salding sa inyo. Rian, tara na. Gutom ka na, di ba? Hindi naman masyado, kuya. Binigyan ako ni Ate Nessa ng pagkain kanina eh. Pero alam ko marami kang pinagdaanan. Kinakaya-kaya mo lang yan. Kaya tara na. Sakay ka sa likod ko. Sige po, kuya. Gusto ko rin kasing matulog eh. Binuhat ko nga si Ria noon. Nasa likod ko lang siya at habang naglalakad kami pa uwi, nakatulog siya agad. Hindi naman nagtagal ay nakarating kami sa bahay, pero wala roon sila Lolo. Naku, tay. Sumunod yata si Lolo. Oo nga kaya kailangan natin silang sundan. Sasama po ako, tatay. Delikado doon. Hindi na, Jomar. Tulog na si Rian, bantayan mo na lang. Dito na lang kayo. Tama ang tatay mo, Jomar. Dito na lang kayo. Ako na lang ang sasama sa tatay nyo. Hindi ko siya pababayaan. Pangako. Maraming salamat, Nessa. Tay, balik ho kayo Tsaka ikaw rin, Nessa. Halagaan mo ang kapatid mo. Gamutin mo yung mga sugat nila. Sige na, Jomar. Aalis na kami. O sige, mag-iingat kayo. Balik kayo Natatakot ako noon.
Natatakot ako na baka huli ko nang makikita si tatay. Pero ginawa ko lang ang pagiging kuya ko sa dalawa. Nakahiga na si Rian sa higaan niya. At ang kambal naman niya ay nakaupo lang din sa gilid na tinititigan ito. Halatang naaawa at nasasaktan. Kumuha lang ako ng maligamgam na tubig noon sa baba at dinala pabalik sa taas. Nilinisan ko si Rian. At doon ko nakita ang ilang sugat niya sa katawan. Kusang tumulo ang luha ko habang inaalagaan ko siya. Pero tahimik lang ako hanggang sa nagamot ko na rin ang ibang sugat niya. Pagkatapos noon ay binihisan ko siya. Pero ang ginamit kong damit din ng pinsa naming babaeng dating tumira kila Lolo. Buti na nga lang nagkasya sa kanya yon. Oh, halika Rocky. Ikaw naman. Magpapalit na ako ng damit, kuya. Nakapaglinis na ako ng katawan eh. Ganun ba? Di gamutin na muna natin yung sugat mo sa damo kanina. Ang tatalim nun eh. Oo nga, kuya. Kahit dito sa ilong ko meron, oh. Ang hapdi nga eh. Marami nga talaga siyang sugat at ginamot ko rin yon. Pagkatapos, hinayaan ko siyang magpahinga sa higaan. Nang tingnan ko naman ang oras, 2:00 na pala yon ng madaling araw. Hindi naman nagtagal ay pareho nang nakatulog ang dalawa. Ligtas naman ang bahay dahil bawat pintuan nito may nakabaligtad ng walis. Hanggang sa may kumatok sa baba. Naisip ko na baka sila tatay na yon. Kaya lumabas ako pero nag-iwan din ako ng walis sa pintuan ng kwarto. At pagbaba ko, nakatingin ako sa pintuan. Imbis na buksan agad ay nagsalita muna ako. Sino yan? Jomar, anak. Tay! Nessa, ba't duguan si tatay? Nakita ko siyang inatake ng mga aswang. Nilapitan ko siya at tinulungan pero huli na yata ako. Nasaktan na siya at buti na lang nakita ko siya. Nakita mo siya? Pero hindi ba't magkasama kayo? Oo, pero nagkahiwalay kami. Nagkahiwalay kayo? Paano nagkahiwalay kayo? Iniwan mo si tatay, Nessa? Oo, dahil kailangan kong gawin yon, Jomar. Ganun ba? O sige, pasok kayo. Anak, alisin mo yung nakabaliktad na walis para makapasok din si Nessa. Tay, sige nga ho. Kayo yung mag-alis ng nakabaliktad na walis. Ano? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Hindi mo ba kaya? O sige, kung totoong tatay kita, anong ibig sabihin ng 1-to-1 namin nila Rocky at Rian? Abay, ano bang 1-to-1? Anak na, hindi kita tatay. Peki ka. Kanina mo lang nalaman yung ibig sabihin ng 1-to-1. Imposibleng nakalimutan mo kaagad yun. Kilala ko ang tatay ko. Aktibo ang memorya nun. Pero ikaw wala kang alam. Aswang ka. At para sa'yo, Nessa, ang tunay na Nessa hindi iwan yung tatay ko. Isa kang peke! Hindi! Ang purok natin binomba! Kinakanti nyo kasi yung mga tao eh. Yan tuloy yung napala ninyo. O ano, nagsisisi na ba kayo? Magkikita tayo muli! Magsisisi ka! Hindi pa tayo tapos, hayop ka! Ha! Yun eh kung Napasigaw si tatay, pero hindi niya alam na ang kampilan ko nakatusok agad sa katawan ng aswang. At yon ang dahilan kaya hindi siya nakalapit. Jomar, mag-iingat ka. Oo, ayos lang ako, tay. Kuya, ibuhos na natin! O sige. Yan! Sige lang, ibuhos natin ang lahat! Yan lang! Ayan na! Nessa! Nessa, ngayon na! Wag! Mamamatay ako dyan, wag! Nessa, magbabago na ako! Pakiusap, wag mo ako patayin! Ang problema niyan, hindi ako naniniwala sa'yo! Binitawan ni Nessa ang aswang at bumulusok ito papunta sa asin. Agad na umusok ang katawan nito at nagsisigaw yan sa sakit. Ang isang aswang naman ay tinulungan ako ni Lolo sa paghawak ng kampilan at tinulak namin yun ng sabay papunta roon.
Tulad ng isang aswang, umusok din ang katawan nito at nagsisigaw. Nilagay pa ni Auntie Melot ang umuusok na kamangyan sa tabi nila. Hanggang sa hindi na nga kinaya ng mga ito at nawalan na sila ng malay. Nessa! Sige na, baba na! Ay, teka, sandali. Kukuha ko ng kumot sa taas. Bumaba si Nessa sa lugar na walang asin at walang usok ng kamangyan. Ako naman, pumasok sa loob at binuksan ang mga bintana para makalabas din ang usok ng kamangyan na naroon. Bumalik din agad si Auntie Melot. Ako naman ay tapos na rin sa pagbukas ng mga bintana. Binalot niya kay Nessa ang kumot na yon. Saka naman narinig ko ang parang bumabalik sa ayos niyang mga buto. Yung tunog talaga nito ay nakakakilabot. Hanggang sa tuluyan na siyang naging babae ulit. At balot na siya ng kumot. Maraming salamat ho, Auntie Melot. Maraming salamat din sa tulong mo. Halika na, pasok ka na sa loob. Bukas ng umaga, abon ang mga yan. Pumasok nga kaming lahat sa loob. Inalis lang namin ang walis para kay Nessa. Nakatakip siya ng ilong pagpasok niya dahil sa may natira pa talagang kamangyan sa loob. Pinaandar na lang namin ang electric fan para mas mapabilis ang paglabas nito. Nilagay lang namin yon sa tamang posisyon. Ay, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng damit para maisuot mo. Jomar, yung mga kapatid mo. Tulog na po sila, tay. O siya, sige. Akit lang ako, ha? Nessa, hindi ko akalain na may katulad mong matagal na palang nagpoprotekta sa mga tao dito. Maraming salamat sa'yo at nagagawa mong mapanatili na tahimik ang lugar kahit papaano. Paraan din po namin yon para protektahan yung mga sarili namin laban sa inyong mga tao. Kapag kasi hinayaan namin yung mga agalon na yun na mambiktima na lang basta-basta. Kapag ang tao naghanap ng hustisya, malaki yung posibilidad na balik na rin kami ng mga agalon na yun. Kaya kailangan nandun ang proteksyon namin sa inyo. Pasensya ka na kung minsan limitado yung paniniwala ng mga tao pagdating sa inyo. Wala pong kaso yun. Naiintindihan ko po yung mga tulad nyo. Ay, sige. Dito ka muna magpalipas ng gabi, ha? Bukas ka na umuwi. Oh, sige po. Maraming salamat po, ha? Naiwan kami ni Nessa sa baba. Noon ko lang din siya natitigan ng husto. Kahit may mga dugo ang ilang parte ng kamay niya at ng mukha niya, bilang balot ng puting kumot ay sobrang ganda niyang tingnan. Oh, bakit kanya ka makatingin? Hindi ka pa rin ba makapaniwala sa nakita mo? Kasi ang ganda mo dyan sa kumot. Para kang, alam mo yun, para kang diwata sa puting kumot. Sige, mambola ka pa. Wala lang akong damit eh. Nasisira pala yung damit nyo kapag nagpapalit na anyo. Malamang, lumalaki yung katawan ko eh. Nagbabago ako at nagiging ibon. Pero anong klaseng aswang ka nga pala, Nessa? Uwak-uwak. Parang uwak? Oo, pero mas malaki. Iba yung uwak, ibon lang sila. Tsaka, Jomar, buti na lang hindi ka takot sa akin, no? Kumakain ka rin ba ng tao? Pinakamasarap na pagkain niya ng aswang. So, kumakain ka nga ng tao? Gusto ko pero nagpipigil ako. Hanggang sa nakalimutan ko ng gusto kong kumain ng tao. May nakain ka ng tao? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Bumaba lang ang tingin niya at pansin ko na parang meron siyang naalala. Kaya naging malungkot ang mukha niya. Wag mo na palang sagutin. Mukhang mabigat eh. Hayaan mo na, kalimutan mo na. Ang totoo niyan, buntis yung kinain ko. Ano? Kakalitaw pa lang kasi ng pagkaaswang ko noon. Hirap na hirap akong kontrolin yun. Inatake ko yung buntis na malapit ng mga anak. At nagmakaawa siya sa akin na siya na lang daw yung kainin ko.
At kinain mo siya pati yung bata. Nako, hindi. Siguro siya lang yung una at huling taong natikman ko. Teka nga. Kinain mo ba siya talaga o hindi? Nakagat ko lang siya pero hindi ko siya napatay. Di ibig sabihin buhay pa siya. Buhay pa yung mag-ina. Oo naman. At sila yung kasama ko sa bahay. Akala ko. Pero yung bata? Nag-aaral siya. Siya yung akala ng mga tao na kapatid ko. Di mabuti nakokontrol mo yung sarili mo, no? Oo naman. Kaya lang, masakit maalala yung bagay na yun eh. Sobrang naging masama ako nung panahong yun. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, bumawi ka. Tsaka ang bait mo, Nessa. Sa kabila ng pagiging aswang mo, tao pa rin yun nasa puso mo. Oo naman, syempre.